Good morning. Yes, it's coffee time with God. Amen. Okay. Our gospel reflection for today, Jesus goes to the temple, taken from Luke 19:45 to 48. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus entered the temple area and proceeded to drive out those who were selling things, saying to them, "It is written, 'My house shall be a house of prayer,' but you have made it a den of thieves." And every day he was teaching in the temple area. The chief priests, the scribes, and the leaders of the people, meanwhile, were seeking to put him to death. But they could find no way to accomplish their purpose, because all the people were hanging on his words. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Personal reflection ko, taken from the word, all the people were hanging on his words. Parang ang nakita ko kasi, ang distraction dito lumalabas, nagagalit yung mga chief priests and scribes and leaders. So hindi na dala dun yung mga tao. And then, the people are hanging on his words, kaya lagi siguro sila nakikinig. Every day he was teaching in the temple area. So they could not be misled. Yan ang nakikita ko rito. It is important for us to hang on the words of our Lord Jesus. Okay. Amen. Very clear. So, yun din yung akin. Yeah. So, anyway, dadagdag ako kasi pareho lang, ano. So, ang dagdag ko na lang doon, yung in spite, no, na nagalit si Jesus, no. Ibig sabihin, kung nagalit si Jesus dito talagang magulo, no. May chaos doon, naguguluhan siya. So, meron pa ring positive doon sa ending, yung pinili mo nga na hindi ma-accomplish ng mga Pharisees yung paghuli sa kanya because yung iba ay they're hanging on his words, diba? Pero may dagdag din ako doon sa driving out. Nakita ko rin yan itong huli, yung drive out. So, ibig sabihin, sinasabi din sa atin dito yung ano si Jesus nag-react. Di ba, lagi kong sinasabi dito, yung character ni Jesus, di ba? So, ibang-iba siya kung kumilos. Pero dito, taong-tao siya. Kasi nagalit talaga siya. No, pinakita talaga niya. Which, sa tingin ko, na pinoprove din na sinasabi kasi na si Jesus ay tao. No? At Diyos. Which means na nararamdaman ni Jesus kung ano yung nararamdaman natin. Kaya kasi yung, so sa message ko naman, sa message, Okay. pwede na sa message, kasi, continuation, kasi tayo sinasabi natin na si Jesus nagagawa niya kasi Diyos siya, ganon. Pero dito, kung ano yung tao, kasi kailangan maging tao si Jesus para yung pag nagdadasal tayo, ramdam niya yung hirap natin. Tingnan mo, pinako siya, di ba? Kung ginamit niya yung pagka-Diyos niya, syempre yung pako sa kanya, hindi dudugo, parang kahit pakuin niyo ako, wala hindi masakit yan. Pero hindi, ramdam niya yung sakit, di ba? So, gusto niyang pakita sa atin na He is one with us. No, so pag nagagalit siya sa atin, nagagalit talaga siya kasi may mali tayong ginagawa. Pero kung naging masaya siya sa atin, kahit maghahang lang tayo sa words niya, yung kahit
Hindi kasi tayo minsan magaling mag-evangelize, hindi tayo very intelligent. Yung parang simple lang tayo, pero nakakapit kami sa iyo, Panginoon. Hindi niya tayo iiwan. Mm. Like yung mga Pharisees, hindi magalaw-galaw si Jesus because Jesus is hanging on to his Father's word. Amen. Dito, kaya yun yung word na napili ko, no? People were hanging on his words. Ibig sabihin, si Jesus gusto niya talaga tayong tulungan, di ba? Para hindi tayo maligaw. So, pinapakita rito ni Jesus na he is focused kung ano yung gusto niyang pagawa sa atin. So, kapareho nun, sa nasa templo, siguro tinuturo ni Jesus, ano, this is a house of prayer. Ngayong ginawang negosyo yung sa templo, so hinaluan na iba. So, ayaw ni Jesus ng ganon. Siguro tayo rin, we cannot do things na parang sabay-sabay. We have to focus on what Jesus want us to do. Kaya nga, halimbawa, tayo, we are serving in the church. Sa Commission on the Family ang atin nakita. So, siguro, at our point, naka-focus tayo ron sa mga daily activity that is talagang makakatulong sa pamilya. Diba? Accompaniment nga. Sabi natin, pastoral accompaniment program. Because ang ating Panginoon have only given us so much time, so much skill. So, mahirap iyan yan eh. I think, importante nga eh, yung ating pakikinig. Etong ginagawa natin, gospel reflection. This is very important because we will know kung ano yung isip at puso ng ating Panginoon. So, hindi tayo nahihirapan kung ano ang gusto nating gawin so that we can please the Lord and we will be able to glorify Him in everything that we do. Yun. Yeah. Okay. So, wag natin kalimutan, no? Na nandyan lagi si God. Alam niya yung motive natin kasi yung mga nagtitinda, trabaho to para mapakain ko yung pamilya ko. Hindi naman ako nagnanakaw basta nagtitinda ako. Pero nagalit si Jesus kasi merong mga bagay na hindi talaga dapat, no? Di ba? Kasi saan nila ginagawa ang Oo, pagtitinda? sa working area. Oo. Kaya nga sabihin, may mga laws na parang, lalong-lalo na kung para kay God, no? Kasi gusto niya, nakakonsentrate ka. Nakahaluan kasi yan ng ng business. Di ba? Minsan nagdadasal ka, tapos, ay, teka, may bibilin ako. Naalala ko eh, yung halimbawa nasa misa, Oo. mamaya may tatawag. Sagot siya, sa labas pala, merong business na Oo. importante. Kaya, Di ba? Parang totoo. nagpunta ka rito because you are Tama. going to worship me. Dapat, bilang Tapos mo, isang pagdating oras ko lang. riyan, Oo. may mga disturbances, yung mga diversion na inintindi pa Totoo, natin. So, totoo. 1 hour lang nga tayo doon si Jesus eh. We Yeah. want to worship Him. Ako, siguro yon. Napapansin ko rin yung iba talagang Buting ikaw, iniiwan mo yung cellphone mo eh. Oo, talaga Kaya- ayaw matempt. Kaya may mag-ring o wala. Nandun. Sabi nga ni iba, paano kung emergency? Nasa simbahan ka. No? If you put your trust in God, and you will have you will be confident na whatever yung hindi mo nasasagutan, inaayos ni God yun. Oo. Okay. So, yun lang siguro. Parang put it in the proper context. Halimbawa, nandun ka sa, ang purpose mo ay worship si God, focus on that. Yeah. Di ba? So, tayo, nagka-counseling tayo. Pagka nakaharap tayo sa kanila, focus tayo rin sa tao na yun. Oo, hindi tingin ka ng Hindi tingin yung sa telepono. tingin ka ng tingin, Dapat- meron ka inaantay na tawag, Oo. negosyo. Ay, yung oras, nakutang na. Kaya, Nagmamadali. okay. Okay. So today is Friday. No, so Time for Monday. sharing. Yes, time for sharing. Amen. Bye.
anuman ang mga distraction, ito, no?